Welcome po sa um, YouTube channel ko. Kung bago po kayo sa ating pag-uusapan ngayon, ay pag-subscribe na lang po. At ito po ang mga gusto ko pong ibahagi sa kapwa. Ito pong mga nalalaman ko. Ito po ay iba-ibang klase po tungkol po sa relihiyon, sa mga material, pag-ibig o kung ano-ano buhay ng tao at mga misteryo. Ito po ay sa akin po sariling nalalaman. Wala pa akong pinagbabasihang tao kung sino-sino. Mga bagay-bagay lang po na pumapasok sa isipan ko at sa tingin ko naman po ay mahalaga po talaga na malaman ng tao. Sa ngayon po, bilang isang pinakaunang vlog ko po sa ganitong klase na pag-uusap, maliban po sa mga nakaraang mga binablog ko na mga kung ano-ano lang, ito po ay masasabi ko talaga na mahalaga na dapat may parating ko sa ibang tao. So siguro natural lang po tayo kasi mahirap lang po kasi tayo, so pasensya na po sa background saka yung ko ayos ko dito. Sa akin lang po naman talaga na makapag-start ako sa vlog ko, gusto ko pong maibahagi. At ang pinakauna ko po talagang gustong maibahagi sa kapwa ko ay tungkol po sa Diyos, kung ano po talaga ang dapat gawin, kung saan po talaga, ano po talaga ang dapat nating paniwalaan, baguhin sa buhay, kung ano ba talaga ang totoo, kung saan talaga ang totoong daan patungo sa Diyos. Ito po sa akin po lamang, nasa sa inyo na po yan, kung ano po ang masasabi nyo, kung ano po ang nasa inyong sarili, kayo na po ang maghusga. Sa akin po naman, ang mahalaga talaga ay may tatlo akong nalalaman. Ito po ay ang kailangan po talaga, ang behavior po natin, kailangan tayong maging mabait. Pangalawa, kailangan nating maniwala sa totoong Diyos. Pangatlo, kailangan nating paniwalaan na may mga bagay-bagay na totoo kahit hindi nakikita. Pagdating po dyan sa totoo pero hindi nakikita, marami pong mga salungat, mga taong hindi po gusto sa mga ganyan. Kasi yung iba ho, pag hindi nababasa sa Biblia, hindi nila pinaniwalaan. Pero mismo po ang Biblia ang nagsasabi na maraming mga bagay-bagay na hindi pa talaga nasusulat, gaya sa Revelation na nagsasabi doon na may isang maliit na aklat na nakita ni San Juan na gusto niyang kainin. Pinakain sa kanya, tapos kinain niyang aklat na maliit na yun na babasahin. Ang tanong po, ano po ang mga laman na yun? Diba hindi po pinahayag sa Biblia? Wala naman sigurong aklat na walang laman. May laman talaga yun. Kung isipin natin, ano ba talaga ang laman nun ng aklat na yun? So ngayon, kahit nga ho ang pinaniwalaan nating kaharian ng Diyos, hindi naman natin nakikita. Kaya hindi po tayo pwedeng mag-suggest na pag hindi nakikita, hindi po totoo. Yun po ang tatlo. Yung isa naman po, yung kailangan maging maayos po ang pakikitungo natin sa kapwa-tao, yung behavior natin, kailangan maging respetado, tapos maging mabait. Pangalawa, yung naniniwala tayo sa totoong Diyos, kasi marami naman unang-una, walang silbi yung mabait ka, pero hindi ka naman naniniwala na mayroong Diyos. Kung naniniwala ka naman na mayroong Diyos, tapos yung pinaniwalaan mo, hindi naman totoong Diyos, yun, malaking kamalian din yun. Kaya ulitin ko po, kailangan talaga yung tatlong yun. Naniniwala tayo na sa totoong Diyos, tayo po ay mabait. Tapos naniniwala po tayo na marami pang mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. Marami pang mga bagay-bagay na hindi nasulat sa Biblia. Kaya ito ngayon, kung isipin natin, ang mga propeta ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Kung sasabihin natin na propeta, ito po ay nanghuhula. Wala hong propetang hindi nanghuhula. Pag sinasabi natin nanghuhula, speaking of hula po, ibig sabihin nun, ang mga sinasabi nila, kaya nga tinatawag na hula, kasi hindi pa nasusulat sa kung anong aklat kahit sa Biblia. Diba? Kasi yung mga propeta nung una, nakaraan na yun, totoo rin yung sinasabi nila at nangyari na. Ngayon naman, may mga propeta pa pong hindi lang po natin kung sino at kung saan sila ngayon. Pero kung totoo talaga yan, ibig sabihin, marami pang mga bagay-bagay na hindi nasulat yung mga sinasabi ng mga propeta nila. Ang Biblia po kasi,
sinasabi lahat, may maraming mga bagay talaga na sinasabi yung Biblia. Ang kaibahan lang, yung ibang nasusulat sa Biblia, sinasabi nila pero hindi nila inilarawan kung anong klase, di ba? Kaya mali po talaga yung mga tao na nagsasabing hindi nila pinaniwalaan pag hindi nasusulat sa Biblia. Ang gagawin lang po natin, pag tayo po nakakarinig ng mga bagay-bagay na yun, iisipin po talaga natin kung totoo pa hindi. Di ba? Nakikita man o hindi nakikita. Kahit nga yung mga bagay po na nakikita minsan hindi ho totoo kasi yung mga nakikita natin, ano lang pala yun, ginawang instrumento ng iba para magsinungaling. Diba? May prueba sila, pinapakita nila. Pero hindi pala yun ang totoo. Sa likod nun, kabaliktaran pala. Kaya hindi natin masabi na pag nakikita natin, totoo yan. Pag hindi natin nakikita, hindi yan totoo. Yun po talaga ang isipin po natin. Kasi malaki pong debate yan Ang dami-dami, sobrang daming mga pagtatalo tungkol sa mga bagay-bagay. Maraming mga relihiyon na hindi talaga naniniwala pag hindi nasusulat sa Biblia. Kaya po isipin po natin na marami pa pong mga bagay-bagay na hindi nasusulat. Ang nasusulat ay intindihin din ho natin kasi yung iba naman po, kaya nga ho nagkawatak-watak ang relihiyon. Kasi yung ibang nakasulat sa Biblia ay iba yung pagkakaintindi. Yung iba naman, kahit kitang-kita na nila na yung katotohanan, nag-iba talaga ng landas para makabuo ng ibang relihiyon. Kasi kung hindi sila mag-iiba ng landas ng paniniwala, kung hindi sila bubuo ng ganyan, hindi sila makagawa ng bagong relihiyon. Kasi tatanungin mo kung hindi sila mag-iiba, kung susundin talaga nila yung nakasulat sa Biblia, kahit alam nila, itatanungin mo sila, ba't nag-iiba ka ng relihiyon? Dapat dito ka na sa amin kasi yung mo paras tayo, di ba? Hindi ang ginawa ng iba, kahit alam nila na ang kanilang pininiwala wala na sa Biblia, pinagpatuloy nila para makabuo ng bagong relihiyon. Kasi sa mundo may tatlong malalaking negosyo. Yung relihiyon, iba kasi ginagawa ng negosyo. Yung tatlong bagay na yun na malaking negosyo, yung gambling lord, drug lord, saka yung holy lord. Pag holy lord, yun po ang mga spiritual na mga bagay, mga relihiyon na ginawang negosyo po ng mga tao. Kung babalikan po natin, simula pa nung una, kadalasan ng malalaki, mahirap, sumasakop sa daming mga tao. Yun po ang naghawak ng mga hindi po totoo. Kahit nga po yung panahon ni Jesus Christ, sinilang siya sa maliit lang na lugar, sa isang sabsaban. Hanggang ngayon, yung sumunod sa kanya na 12 apostol, ganun din. Grabing mga pagsubok na dumating, inalupusta, tapos ang daming mga paghirap na dumating sa kanilang buhay. Tapos ngayon, ang nangyari, pagdaan ng mga araw, yung mga ginawa nila, sa panahon nila, ang liit-liit nila, kung ano-anong pinagsasabi sa kanila, mga pasakit na ginawa nila. Tapos ngayon, ang ginawa naman ng mga taong mga wais, yung pinapaera nila yung utak nila, kunwari ginamit na naman yung mga pangalan nila at yung mga gawa nila. Tapos bumuo na naman ng malalaking relihiyon. Tapos yung nangyari na naman, dumating na naman yung may mga dumating na naman ang bagong mga sugo. Hindi na naman nila pinaniwalaan. Tapos yung pinaniwalaan nila, yung mga nakaraan, kunwari sinunod nila yung words of God ni Jesus Christ. Tapos yung mga 12 apostol at kung sino-sino pa yung mga propeta, yun ang dinala nilang mga pangalan. Kahit ho sa mga pangalan po ng relihiyon, nilagay talaga nila para paniwalaan na sila yung totoo. Pero simula pa nung una, ang karakteristik talaga ng Panginoon ay hindi nagpapakita ng sila ang totoo. Nagdi-disguise sila, yun talaga ang karakteristik. Kung sino man yung tao na nagsasabing sila ang totoo, yun talaga ang simbolo na hindi sila ang tunay na totoo. Kasi po ang karakteristik ng Panginoon po ay hindi nila sinasabi ng klaro na sila ang totoo. Kahit balikan po natin sa unang panahon, sa panahon po ni Moises. Nung nakita ni Moises ang isang halaman na nag-aapoy, tapos nagduda siya kung ito na ba talaga ang Panginoon. Nagtanong siya kung ikaw ba ang Diyos? Tapos sumagot ang Diyos na ako ay ako. So hindi siya nagsabing siya talaga. Iniwan na niya yung matalinghagang bagay na ako ay ako. Sa panahon na naman ni Jesus Christ, tinatanong na naman, ikaw ba yung Diyos?
ikaw ba yung anak ng Diyos? Tapos hindi naman sinabi niya ng klarong-klaro, nag-iwan din siya ng simbolo. Sinabi lang niya na sinasabi mo na. Hindi niya sinasabing, ako ang Diyos, ako ang anak ng Diyos. Hindi niya sinasabi. Ganon din ngayon. Kung sino man yung naghawak talaga ng totoo, yun ang mga taong hindi agad-agad sinasabi nila na sila ang totoo. Pero ano po ang nangyari? Marami pong mga relihiyon na nagsasabi agad na sila ang totoo. Lapit kayo sa amin kasi kami ang totoo. Kahit nga yung mga title po ng mga relihiyon na yan, sa title pa lang, nilagay na agad-agad yung mga pangalan ng nakaraang mga pangalan ng mga banal na tao o mga bagay para lang lapitan. Pero para po sa akin yung tunay po na relihiyon, yung title po niyan, kung ano pong ginagawa nung una ng Diyos, ganun din. Isa hong simbolo, isa lang hong sign ang inilagay. Kasi kung isipin po natin, kung ang karakteristik po ng Panginoon sa una pa lang nagpapakita na sila, na ganito ganyan, ito yung totoo. Pati rin ho yung masama makakapasok. Kaya ang ginagawa po ng Panginoon, kahit sa pagpapakilala, kahit sa simbolo, mahilig talaga silang mag-disguise para sukatin kung ano ba talaga. Kung kilala mo ba, paano mo makikilala, kung karapat-dapat ka bang malaman o mapunta sa Kanya. Kaya ho para sa akin, pati rin yung sinasabing lapit kayo sa amin kasi kami sigurado na ligtas, mali din yun. Kasi pag sinabi nga hong kami sigurado na, mali ho yun kasi kahit nga ho yung Panginoon, hindi po agad-agad sinasabi nila na sila ang totoo. Dinadaan-daan lang po. Sa ngayon ho, yun lang po muna.